Iimbitahan ng House of Representatives Quad Committee sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang iturong mastermind ng dalawang sospek sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao City noong 2016. Inilantad din ng dalawang sospek ang umano'y pangakong milyones at kalayaan kapalit ng pagligpit nila sa convicted drug lords. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Tila hindi na nagpatumpik-tumpik pa sina Leopoldo Untalantan Jr. at Fernando Magdadaro, kapwa persons deprived of liberty, na isiwalat sa pagdinig ng House Quad Committee on Extrajudicial Killings ngayong Huwebes ang mabigat na pahayag na si dating Pangulo Rodrigo Duterte umano ang nasa likod ng kanilang pagpatay sa tatlong Chinese nationals na nakadetine sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Nakapiit noon sa kulungan ng dalawa dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nitan, habang murder at possession of illegal firearms naman ang kaso ni Magdadaro. Anila, mismong mga law enforcement officer na konektado sa Administrasyong Duterte ang nag-utos umano sa kanila na iligpit ang Chinese nationals na sina Chu Kintong, Jackson Lee at Wang Mingping na sangkot sa iligal na droga sa bansa. Nag-iusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Isinalaysay din ng PDLs kung paano nila pinatay ang mga biktima. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords, kaya pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsasaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Kwento pa nitan, matapos ang krimen, narinig niya umano ang naging pag-uusap sa telepono ni nooy Davao Penal Colony Superintendent Gerardo Padilla at Duterte habang dinadala sila sa investigation section. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Tinanggap umano nila ang alok na patayin ng mga biktima dahil pinangakuan sila ni Narsoles ng tigi 1 milyon kada ulo at pagkakataong makalaya. Pero ayon sa salaysay ng mga sospek, tig 1 milyon lang umano ang natanggap ng kanilang mga asawa at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Samantala, nakatakda namang ipatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga nadawit na pangalan sa susunod na pagdinig. Ito'y para linawin umano ang kanilang pagkakasangkot sa pamamaslang na tinitignan ding kaso ng extrajudicial killing noong War on Drugs campaign ng Duterte administration. Mananatili naman sa kustodiya ng Kamara si Natan at Magdadaro habang patuloy ang pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.